Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, humina ang bagyong Pipito after makatawid dito sa mga kabundukan ng Luzon. Sa kasalukuyan, ito po ay nandito na sa dagat at nandito nga po sa coastal areas o coastal waters ng San Fernando, La Union. Tuluyan pa nga itong humina at sa kasalukuyan ito po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa na may lakas na hangin na lamang na umaabot sa 155 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 255 km per hour. Hindi na po ito isang super typhoon. Patuloy din itong kumikilos sa bilis na 25 km per hour patungo dito sa may West Philippine Sea pa northwestward at unti-unti na po yung lumalayo sa ating landmass or kalupaan. Ang advantage naman ng ganitong klaseng bagyo, yung ating mga compact na at siksik na bagyo, is kapag lumalayo na po yung ating gitna or center dito po sa ating mga areas, ay nababawasan na po ang mga panganib na posibleng idulot nito. Kagaya nga po nitong bagyong Pipito, habang unti-unti po yung lumalayo o tumutungo dito sa kalagitnaan ng West Philippine Sea, mas mababawasan na po yung dangers o panganib na maaaring idulot ng kanyang malalakas na bugso ng hangin na malapit sa gitna nito. At dadalhin niya rin po yung ating mga cloudiness at mga kaulapan. Kasama po niyan dyan po sa may West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, medyo malapit pa rin naman ito dito sa areas ng La Union, kaya meron pa rin po tayong mga pabugso-bugsong hangin dyan sa areas nga ng La Union, kasama po dyan ng Pangasinan, maging dito sa area ng Benguet at area nga ng Baguio City. So meron pa rin tayong mga posibleng mga pag-ulan dyan. Samantalang meron tayong flare-ups ng mga thunderstorms dito sa northeastern section ng Northern Luzon, ang general area po ng Cagayan, kasama po dyan ng Isabela, maging dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Pero most parts ng Northern Luzon ay maulap na lamang ang panahon at meron din tayong mga posibleng light rains na lamang. Babawasan na rin significantly yung ating mga pagulan dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang area ng Aurora na kung saan dyan po nag-second landfall. Ito nga ang bagyong Pipito as a super typhoon. Umaakit na rin po yung ating mga kaulapan at mga pagulan dito sa areas ng Metro Manila at area ng Calabarzon. So mas mababawasan po yung ating mga pagulan pa sa mga susunod na oras. Bukas ng tanghali hanggang hapon, posible na pong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Pipito. Dahil po dyan, makakaasa na po tayo ng mas maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Mas mataas lamang po yung ating tsansa ng mga posibleng thunderstorms dito sa general area ng Aurora, Isabela at Cagayan dahil doon sa ating easterly na hangin. Pero significantly, mababawasan na po yung ating mga pagulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Pwede na pong maglaba bukas. Samantalang narito naman ang pagtaya ng Pag-asa sa mga posibleng pagulan ay yung magdamag kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Pipito. Kasi dito, meron pa rin tayong mga posibleng heavy hanggang intense rains dito po sa malaking bahagi ng Kalinga, kasama na po dyan ang Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ng La Union, maging dito sa area ng Aurora at Quirino. Ganun din po ang ating aasahang pagulan dito po sa general area ng Nueva Ecija at area ng Pangasinan. Moderate at kung minsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa Babuyan at Calayan Group of Islands, kasama na po dyan ng Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ganun din po ang ating mga pagulang aasahan dito po sa areas ng Zambales, Tarlac, Pampanga at area ng Bulacan. Bagamat nasa dagat na ang bagyong Pipito at humina po ito, papaulan pa rin po ito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito, gaya ng mga flash floods at landslides, particularly dun sa mga mabubundok na lugar. Pero kasabay po ng tuluyang paglayo nito pong bagyong Pipito sa ating landmass or kalupaan, mas mababawasan pa ang epekto nito. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.